Mega oil price hike sinimulan ng ipatupad. Dagdag presyo hahati-hatiin. 55 gas stations binigyan ng show cause order ng Department of Energy dahil sa overpriced fuel. These are alleged pa lang. We are still asking them to defend themselves. But these are the reported, whether through DOE, through the PNP, through the mayor, even in our social media. These are some of the collated. We are still trying to cope with the number of complaints. 18 nagpakilalang dating Marines at abogado ng mga ito na si Attorney Levy Baligod inireklamo ng cyber libel at perjury. Attorney Baligod sinampahan ng disbarment complaint ni Bureau of Corrections Director Gregorio Katapang. Sabi ko hindi totoo kasi una-una wala naman akong ganong kalaking pera. Pangalawa, wala namang perang ganong kalaki rin ng Bucor para nakawin ko. Kasi kung may mga pera naman ng Bucor, ginamit naman po sa construction. At saka wala naman po kaming DPWH projects. And kasinungalingan nga yun, I never received any such money from any of these ex-Marines. Manipulasyon sa presyo ng langis at bilihin, binabantayan ng pambansang pulisya. Kampanya laban sa hoarding, mas pinaigting. Nabanggit din po ng ating pong Chief ng Philippine National Police na si General Nartates na inutusan na po ang ating mga local units sa municipal police stations, city police stations. Sila po ay patuloy na nangangalap ng mga ebidensya at isa-isa po pinupuntahan ang mga gasoline stations sa kanilang mga localities o sa kanilang area of responsibility upang tignan at mangalap ng ebidensya kung may mga posibleng may mga profiteering o nag-hoard ng gasolina. Department of Labor and Employment o DOLE tiniyak na walang bawas sa sahod sa ilalim ng 4-day work week o flexible work arrangement. Marami kasi nagsasabi na mababawasan sila ng sahod, but to provide context, kung halimbawa ang mapili na ay 4-day work week, sinasabi ng DOLE na in any of the options for flexible or alternative work arrangements, dapat walang mabawas na benepisyo sahod sa ating mga manggagawa. Grupo ng magsasaka nagbabala ng piso hanggang 2 pisong taas presyo sa kada kilo ng bigas dahil sa oil price hike. Ngayon, ang nare-receive natin na report is yung kanilang pag-aabiso na sa mga susunod na delivery ay magtataas sila gawa nga ng pagtaas po ng diesel. Sa ngayon po, nakikita po namin siguro hanggang 1.50 hanggang 2 piso kada kilo. So sa unang bugso po ng pagtataas po ng presyo, yun po yung nakikita po namin. Mula po doon sa pinanggalingan po ito, hinarvest po ito. Meralco, nilinaw na ang dagdag singil sa kuryente ngayong buwan ng Marso ay hindi epekto ng krisis sa Middle East. Inaasahang dagdag singil sa kuryente sa Abril, hindi nila maiiwasan. There is an increase, may dagdag singil po tayo na 64.27 centavos sa presyo ng kuryente ngayong Marso. Inflation, posibleng pumalo sa 7.5% dahil sa Middle East conflict ayon sa Department of Economy, Planning and Development. Last month, our inflation was 2.4%. Prior to the attack on Iran, the BSP already expected inflation to pick up to 3.6% in 2026 and is slightly to 3.2% in 2027. That is likely to be breached with these oil price escalations. Ayuda sa mga driver ng pampublikong transportasyon ipamimigay na sa susunod na linggo. So ang napagkasundoan namin ng mga alkalde ng Metro Manila at later on sa buong bansa ay by Tuesday next week, sisimulan na natin yung pagbigay ng tulong pinansyal na naghahalaga sa 5,000 pesos sa mga apektadong sektor na nabanggit ho namin. Department of Transportation kinumpirma ang napipintong taas pasahe. There is going to be a fare hike. As to the final numbers, yes. 2 charter flights para sa mga overseas Filipino workers sa Middle East inaasikaso na ng pamahalaan. The President announced our impending charter flights, and very soon I will be
proceeding to the Middle East to finalize yung departures and pagpapaalis na ng charter flights out of that area, the area involved. Publiko pinag-iingat ng Philippine National Police laban sa vacation scams. Nakaw na litrato ng resort at accommodation ginagamit sa panloloko. Kung makikita po tayong mga napakamura or too good to be true offers, and kung hinihingan na po tayo ng pera, down payment or full payment, magduda na po tayo. Lalong-lalo na, wag po tayong magbigay ng mga financial accounts po natin or mga personal information po natin. Department of Energy, ipinagpapauna na sa publiko ang panibagong pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. PUV drivers sa Metro Manila, unang mabibigyan ng fuel subsidy ayon sa DSWD. Sigurado ko lang dyan, may increase talaga tayo for next week. Hindi ko makalma yung merkado eh. Guidelines ng 10 billion pesos cash assistance para sa mga magsasaka at mangingisda dapat nang ilabas ayon sa isang senador. So ang panawagan natin kanina, ilabas na yung guidelines kasi ngayon kailangan ng ating mga kababayan, lalo na ang mga mangingisda, yung suporta dahil ang taas ng presyo ng crudo. Malacanang, may tugon sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na kawalan ng aksyon at paghahanda sa conflict sa gitnang silangan. Wala tayong nakikita na ginagawa ng administrasyon. Ang banta ng Yera, narinig na natin yan noong taong 2020 pa lang. Nakita na natin yan sa lahat ng mga believers, lalo-lalo na galing sa mga foreign governments, na meron silang na posibleng Yera ng taon ng 2025. So, kung siya may alam as early as 2022, at hindi man lang niya ito binanggit diretso sa ating mga kababayan, sino ang hindi nagtrabaho? Sino ang walang ginawa? Mas ligtas na EDSA para sa mga pedestrian at bikers. Asahan na bago matapos ang taon ayon sa Department of Public Works and Highways. Makikita nyo yung sidewalk natin, halos dumoble ng size. Dati, ang sidewalk nito, hanggang dyan lang sa punong yan. Hanggang dyan lang. So, kalahati lang siya nitong bagong gawa. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho, posible pang madagdagan sa susunod na mga buwan ayon sa Philippine Statistics Authority. When oil spikes, the prices of oil spikes, yung mga businesses natin, some of them hindi na nagka-hire or hindi na rin sila, or some of them nagle-lay off, so it might affect our labor market. Operasyon ng Independent Commission for Infrastructure hanggang March 31 na lang. Mga nakalap na ebidensya na isumite na lahat sa Office of the Ombudsman. Second order of the day is the ICI is terminating its work already and turn over to us voluminous documents. How many trucks? 200 megaboxes. Armed Forces of the Philippines walang nakikitang indikasyon para bawiin ng Estados Unidos ang military assets nito na nasa Pilipinas. The direction of our alliance with the U.S. is to strengthen, to build up on our expertise and their expertise. At bilyong-bilyong halaga ng pekeng pera na kumpiska ng National Bureau of Investigation mula sa isang Filipino-American. Nagkaroon po kami ng incidental search at nakita po namin ang dami pala niyan dalatang other treasury notes katulad ng US Treasury bills na fake din po.